So what's up? Magandang gabi sa inyong lahat mga kamamay. So andito ulit ako upang mag-share ng ilang mga tips na po pwede nyong gawin at po pwede nyong i-apply sa inyong buhay pag-ibig. So sigurado ako makakatulong yung mga tips na i-share ko sa inyo about this certain topic. So at this moment of time, ngayong gabi mga kamamay, magiging topic natin is mga bagay na kailangan mong gawin upang maging clingy o maging needy sa'yo ang isang lalaki. So ano bang ibig sabihin nito? Sila naman yung manghihingi ng oras sa inyo. Sila naman yung magdidemand sa inyo ng atensyon ninyo. Sa madaling sabi, sila naman na maghahanap ng atensyon ninyo. Sigurado ako mga kamamay, once na ginawa nyo ang mga bagay na sasabihin ko, sigurado ako na sila naman ang maghahabol sa atensyon ninyo. So mga kamamay, napakaganda ng topic natin ito, napakagandang pag-usapan. Pero bago natin pag-usapan yan, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advices na maaari kong i-share at maitulong sa inyo. Okay? So mga kamamay, if ever nahanda na kayo, huwag natin masyadong patagalin, simulan na natin. Ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang maging needy sa'yo ang isang lalaki? So number 1, reverse psychology. Okay? So pag sinabing reverse psychology, gagawin mo lang yung mga bagay na ginagawa rin sa'yo ng isang lalaki. For example, hindi ka niya masyadong i-chinachat, hindi ka masyadong niyang i-message, hindi siya masyadong tumatawag sa iyo. Sa madaling sabi, ginagawa niya yung bagay na yan upang ikaw ang maghabol sa kanya, upang ikaw ang maghanap ng atensyon niya. Bakit? Kasi kapag ka madalang mag-message ang isang lalaki, ikaw yung magtatanong sa sarili mo, ano kayang ginagawa nitong lalaki na to? Ano kayang iniisip ng lalaki na to? Bakit kaya hindi nagme-message ang lalaki na to? Bakit kaya hindi niya ako tinatawagan? Ano bang problema? Busy ba siya? Pero bakit hindi niya sinasabi? Kapag ka madalang kang ang i-chat ng isang lalaki, yan yung iisipin mo at ikaw kadalasan ang maghahabol sa kanya. Ikaw kadalasan ang manghihingi ng oras at atensyon niya. Kaya ang nagiging needy ay ikaw. Pero ang advice ko sa iyo, gawin mo lang din kung ano yung ginagawa niya sa iyo. Gawin mo lang din kung ano yung ipinararanas ng lalaki sa iyo. Kapag ka ni-reverse mo yung psychology, hindi ka naghahabol. Kung hindi siya mag-chat, hindi ka lang din nag-chat-chat. Kung hindi siya tumatawag, hindi ka lang din tumatawag. So ngayon, magtataka ang lalaki. Bakit kaya ganun yung babae na yon? Dati-rati naman, lagi siya naghahabol, lagi siya nagtatanong, lagi siya tumatawag. Sobrang dami niyang mag-chat, sobrang dami niyang mag-text, pero bakit ngayon hindi? So ngayon, magtataka yan, magtatanong sa kanyang isipan hanggang sa hindi siya makakatulog gabi-gabi kung bakit nangyayari yan. Kung bakit ginagawa mo na hindi rin magparamdam sa kanya. Kapag ka ni-reverse psychology mo ang mga bagay-bagay, siya yung mapapaisip. Siya ngayon ang maghahanap ng attention mo, siya ngayon yung magiging needy sa iyo. Kasi hindi mo ginagawa yung part mo sa pagiging needy mo. Sa madaling sabi, siya yung mag-iisip, siya yung pahihirapan ng kanyang utak na mag-isip kung bakit hindi ka na naghahabol, hindi ka na nagme-message, hindi ka na nangangamusta. So sa ngayon, tataas ngayon ang attraction mo, tataas ngayon ang value mo. So ang lalaki naman na maghahanap ng attention mo at siya naman ngayon ang laging mag-chat-chat, siya naman ngayon ang laging magme-message, siya naman ngayon ang laging tatawag sa iyo. Sigurado ako mga kabamay. Kaya mahalaga na i-reverse psychology mo paminsan-minsan kung ano man yung ipinararanas sa iyo ng isang lalaki. Okay? So yung number 1 tips ko sa iyo, reverse psychology, yan ang gawin mo. So number 2, hayaan siyang unang laging mangumusta. Mga kamamay, kailangan nyong sanayin ang sarili mo. Kailangan nyong gawin yung bagay at magtiis sa tips na to. Kailangan kahit na anong mangyari, wag ka munang mangangamusta sa isang lalaki hanggat hindi siya ang unang nagchat-chat para mangumusta. Kasi kapag ka nasanay ka, mga kamamay, na ikaw palagi yung nag-first move, ikaw palagi yung nagchat-chat, ikaw palagi yung unang tumatawag, iisipin ng isang lalaki na nandiyan ka lang para sa kanya. Lagay yung loob ng isang lalaki na ikaw palagi yung unang magbe-message, kaya ang nangyayari, hindi siya concerned sa attention mo. Hindi siya naghahanap ng oras mo. Kaya ang isang lalaki, okay, hindi niya magawa na tanungin ka.
hindi niya magawa na hanapin ka kasi nga nasanay siya at kampante siya na ikaw palagi yung unang nagchat-chat at ikaw palagi yung unang nangangumusta. Kaya ngayon, ang gagawin mo mga kamamay, gumising ka at pigilan mo yung sarili mo na wag munang mangamusta o mag-chat sa kanya. Saka ka lang mag-reply kapag ka siya na yung nag-message sa'yo. So ngayon, kapag ka ginawa mo yan, gaya nga nasabi ko kanina, biglang maninibago ang utak ng isang lalaki. Bigla siyang mag-iisip kung bakit hindi ka na nangangamusta sa umaga. Bakit hindi ka na nag-first move sa pangangamusta sa araw-araw. Tatanungin ka niya ngayon. Okay? Kakausapin ka niya ngayon kung anong problema hanggang sa mangulit na lang siya ng mangulit hanggang siya naman yung masanay na siya na ang unang nangangamusta sa inyong dalawa. So yan yung isang sikreto mga kamamay upang sa ganon tumaas ang value mo sa isang lalaki. Parang isang lalaki maging needy o clingy sa'yo, ikaw palaging hanap-hanapin, pigilan mo ang sarili mo na ikaw ang unang mangamusta. Sigurado ako mga kamamay, mag-iisip at magtatanong yan sa kanyang sarili kung bakit nagbago ka, bakit hindi mo na ginagawa yung dating ginagawa mo na umuna o palaging mag-send ng message bago pa lang siya gumising. Okay? So yun yung number 2 tips ko sa inyo. Hayaan mo muna siyang ang unang mag-message o mangamusta sa inyong dalawa. So number 3, mas pagandahin pa ang itsura mo. Mga kamamay, isa sa napaka-effective tips upang maging clingy o maging needy sa iyo ang isang lalaki. I-improve mo ang iyong kagandahan. Huwag kang dumipende na lang kung anong itsura mo ngayon. Lahat na i-improve. Depende na lang yan sa kung sinong katawan meron yan. Ikaw, hindi ka naman pinanganak na ganyan Dati pinangaka ang pangit mo, ang itim mo, ang payat-payat mo. Pero bakit ka gumanda ng ganyan? Kasi nag-ayos ka? Kasi nag-diet ka? Kasi nag-workout ka? Kaya mo na-achieve yung ganyang kagandahan. So ngayon, okay, para maging clingy at para maging needy sa iyo ang isang lalaki, pagandahin mo at i-improve mo to the highest level ang ganda mo. Kapag ka kasi maganda ang isang babae, lagi siyang naiisip ng isang lalaki, lagi siyang namimiss at gustong lagi siyang makasama. Kapag ka maganda ka, kapag ka puso ka sa mata ng isang lalaki, lagi kanyang gustong hanapin, lagi kanyang gustong makasama. Kaya nagiging clingy at nagiging needy ang isang lalaki kasi natatakot siya na baka may makakita sa iyong iba, na baka magkagusto sa iyo ang iba, na baka magkaroon ng atensyon ang iba para ligawan ka. Kaya ang gagawin niya, gusto kanyang makasama palagi, gusto kanyang makausap palagi, at darating yung point na ayaw niya nang humiwalay sa iyo dahil sa angking kagandahan mo. Kaya mga kamamay, ugaliin nyo na palaging mag-self-improve, ayusin ang inyong itsura at pagandahin yan to the highest level. Okay? So next, maging sweet pero wag sobra. Mga kamamay, isa rin po itong katangian ng isang babae na po pwedeng tumatak sa puso at isipan ng isang lalaki. Kapag ka kasi sweet ka sa text, sa calls, sa personal, kapag ka ginawa mong sweet ka sa kanya, yung tipong malambing ka, pero kapag ka hindi na kayo magkasama, hindi ka na masyadong naglalambing. Ibig sabihin, hahanap-hanapin niya lang yung paglalambing at pagiging sweet mo kapag ka magkalayo kayo. Kapag ka masyado nang busy ang nangyayari. Kapag ka masyado nang maraming ginagawa ang bawat isa. Kapag ka sweet ka, okay? Siya ay lagi mong hinahawakan sa kamay kapag ka magkasama kayo, lagi mo siyang niyayakap, lagi mo siyang kinikis. So sa madaling sabi, mamimiss ka ng isang lalaki kapag ka ganyan. Yung mga yakap mo, yung the way kung paano mo itrato yung isang lalaki. So mamimiss niya ang lahat ng yan at pipilitin ng isang lalaki na gusto kang makasama niyan araw-araw. Kaya paghahanapan ka niyan ng oras palagi. Kaya magugulat ka na lang, tatanungin ka niya ng, babe, this week, saan ba lakad mo? Baka mamaya, pwedeng lumabas tayo. Babe, baka naman pwedeng sa Sabado. O no, punta ka naman dito at pupuntahan kita dyan. Sige na. Ayan, yun yung mga sasabihin ng isang lalaki kapag ka nasanay siya sa kaswitan mo at sa kalambingan mo. Hahanap-hanapin ka na ng isang lalaki hanggang maging clingy at maging needy na siya sa iyo. Kaya mahalaga na maging sweet ka pero wag sobra. Okay? So next,
Huwag mo siya masyadong kausapin paminsan-minsan. Mga kamamay, ayon sa pag-aaral, ang isang lalaki kapag hindi nyo kinakausap paminsan-minsan, yung tipong ipakita mo na palagi kang busy sa mga ginagawa mo, yung tipong tinatanggihan mo siya kapag gusto niyang makipag-usap sa iyo, kapag gusto niyang makasama ka, nangangahulugan lang na tumataas yung attraction mo sa isang lalaki at lagi niyang hinahanap ang oras mo kapag tumatanggi ka sa mga lakad nyo o kapag kinakausap mo siya. Okay, palagi ka na lang nasipabitin. Okay, hindi ka nagbibigay ng masyadong maraming oras sa pag-uusap nyo. Talagang tumataas yung pagiging atat ng isang lalaki para magbigay ng oras sa'yo na makausap ka. Diba? Na makasama ka. So, ganun din pagdating sa isang lalaki. Kapag paminsan-minsan ini-ignore mo siya na kausapin, tumataas yung gigil niya para maglaan ng oras at kausapin ka. So, sa ganyang pagkakataon, sa ganyang sistema na ginagawa mo, nagiging clingy at nagiging needy sa yung isang lalaki kasi gusto niya na makuha ang maraming oras. Pero gaya nga nasabi ko, bigyan mo lang siya ng limitadong oras para tumaas yung attraction mo sa isang lalaki, bitinin mo paminsan-minsan at huwag silang kausapin. So makakatulong yan mga kamamay. Okay? So next, magpakipot paminsan-minsan. Magpakipot. Sa madaling sabi, kapag niyaya ka ng isang lalaki sa ganitong okasyon, sa ganitong lakad, magpakipot ka din. Okay? Magpakipot ka, yung tipong huwag ka munang pumayag, huwag ka munang umoo, huwag ka munang sumama. Kasi ang isang lalaki, kapag tumatanggi ang isang niyayaya niya, kapag ang isang lalaki nag-invite sa isang babae at hindi siya sinumahan, hindi sumama yung babae, ibig sabihin, na-challenge yung lalaki, na-challenge na gumawa pa ng maraming paraan para sumama ka, para yung babae makuha niya ang atensyon at maisama niya sa gusto niyang puntahan. So tumataas ngayon yung attraction ng isang lalaki, ng isang babae sa isang lalaki kapag nagpapakipot siya, kapag nagpapabebe siya. So sa madaling sabi, nagiging clingy ang isang lalaki sa isang babae at nagiging needy ito kapag hindi niyo masyadong binibigyan ng oras sa pamamagitan ng pagpapakipot at pagpapabebe ninyo. Gusto ng isang lalaki yan na na-challenge sila. Kapag na-challenge ang isang lalaki, so ngayon tumataas ang attraction nyo, naku-curious sila kung bakit hindi nila magawang makuha kayo at nagiging needy sila pagdating sa atensyon ninyo. Excuse me. So madaling sabi, hahanapin na kayo ng isang lalaki at nandyan na sila, bubuntot-buntot na sa inyo. Sigurado ako dyan. So next, mag-iwan ng isang bagay na hindi sinasadya. Okay? What I mean, mag-iwan ka, for example, sa kanyang sasakyan ng maliit na pabango na kapag naamoy niya is maaalala ka niya. Yung bang panyo na nilagyan nyo ng kaunting pamango o ng pulbo na kapag naamoy niya, maiisip at maaalala ka. Effective to mga kamamay para maging needy ang isang lalaki sa inyo. Kapag itong bagay na to na naiwan ninyo o kung anumang bagay na nahawakan niya ay maaalala kayo, effective to para mamiss ka ng isang lalaki. Kapag naamoy niya, nahawakan niya, nakita niyo yung bagay na iniwan mo, ikaw yung maaalala. Ikaw yung maaalala at susunod na dyan ang pagkamiss sa'yo ng isang lalaki. Kapag inaamoy niya yung perfume na naiwan mo sa kanyang sasakyan, sa kanyang kwarto, iisip-isipin ka ng isang lalaki kapag ganyan at magiging clingy at magiging needy na siya sa iyo oras-oras. Okay? Kasi mamimiss niya mamimiss niya yung amoy mo, namimiss niya yung aroma mo, namimiss niya ang lahat sa iyo. Kapag nakita, kapag naamoy, kapag nahawakan niya yung mga bagay na naiwan mo sa kanyang lugar o sa kanyang sasakyan o sa kanyang kwarto o sa kanyang kama o kung saan pa man basta makikita niya. Okay? So next, mag-post ng updated pictures sa social media. Mga kamamay, i-post nyo na ang napakagandang picture ninyo, suot ang inyong bonggang-bonggang kasuotan. Especially, medyo magsuot kayo ng mga see-through, ng mga magagandang kasuotan na babagay sa inyo. Makakatulong to mga kamamay upang tumaas ang attraction level o ang pagkamis sa inyo ng isang lalaki. Kasi kapag ang isang lalaki ay malayo sa inyo, hindi kayo masyadong nagkikita, isang linggo na kayong hindi nagkikita, mag-post ka ng updated picture mo sa social media. Sigurado ako, 3 oras niyang tititigan ang picture mo, 3 oras niyang papanoorin yung video, yung story mo.
Sigurado ako kasi namimiss ka niya kasi gustong gusto ka na niyang makasama. So tataas ngayon ang pagiging needy sa iyo ng isang lalaki kasi nasasabik siya sa mga larawan, sa mga videos, sa mga my day, sa mga story na ipinopost mo. Ganyan ng isang lalaki mga kamamay. Nanggigigil sila sa oras at gusto nilang makasama kayo kapag nakita kayo. Kaya mga kamamay, kung gusto nyong maging needy sa iyo ang isang lalaki, mag-post ka at huwag ka masyadong magpakita sa isang lalaki in person. So talagang mamimiss ka, hahanapin ka, magiging clingy sila at magiging needy sa iyo. So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na maaari mong gawin upang tumaas ang attraction ng isang lalaki, maging needy at maging clingy sa iyo. For sure mga kamamay, okay? Ngingiti kayo at siguradong meron naman kayong magagawa at may experiment sa inyong mga jowa, sa inyong mga asawa para maging needy sila sa inyo. So mga kamamay, kung nagustuhan mo yung video ito, click mo naman yung like button. Malaking tulong na yan pagdating dito sa ating channel. So syempre, huwag mo na rin kalimutan pindutin yung subscribe button and notification bell para lagi kayong maging updated sa lahat ng mga love advice na kagaya nito na maaari kong i-share sa inyo. Okay, so once again, this is Mamay Love Advice, and hopefully magkita-kita pa tayo sa mas marami pang videos na gagawin ko. So mag-comment ka naman mga kamamay kung sa palagay mo meron ka pang gustong idagdag na maaaring gawin para maging clingy at maging needy ang isang lalaki. Okay, so paano mga kamamay? See you for our next vlog. Paalam sa inyo.